Kailan ba mamatay ang lumpong yan? Ang boses na yon, ang boses ng asawa kong si Eddie, na binalot ko ng pagmamahal, ay tila isang kutsilyong humiwa sa aking pagkatao. Sa gitna ng dilim, habang nakaratay ako sa silyang degulong, natuklasan ko ang isang katotohanang mas mapait kaysa sa kamatayan. Ang aking kapatid at ang aking asawa nagtatalik sa kataksilan sa ilalim ng sarili kong bubong. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ako si Carmela at ito ang simula ng aking muling pagsilang mula sa mga abo ng pagtataksil. Sino ang mananalo sa laro ng pag-ibig at dangal? Kailan ba mamatay ang lumpong yan? Naiinip na ako, Eddie. Gusto ko nang maging legal na nanay ni Makmak sa bahay na to. Hindi yung para akong katulong na nag-aalaga sa asawa mo. Ang boses ni Lorena ay malinaw na umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker ng baby monitor na nasa kandungan ni Carmela. Bawat salita ay tila patak ng asido na unti-unting lumatay sa kanyang pandinig. Malamig at walang bakas ng pagmamahal na dati niyang inaakalang taglay ng kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, hawak ni Carmela ang isang karayom at pulang sinulid. Maingat niyang tinatahi ang punit na braso ng paboritong teddy bear ni Makmak, ang batang inakala niyang isang ulila na kinuha nila upang maging katuwaan sa bahay. Ang kanyang mga daliri, bagaman mabagal dahil sa panghihina ng kanyang katawan mula noong aksidente, ay puno ng pagkalinga. Ngunit nang marinig ang kasunod na boses, biglang tumigil ang mundo. Huwag kang mainip, Lorena. Konting tiis na lang. Pirma na lang niya sa power of attorney ang kailangan natin. Pagkatapos noon, dahan-dahan nating dadagdagan ang dosis ng gamot niya hanggang sa hindi na magising ang prinsesa ko. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eddie. Akala niya ba talaga aksidente lang ang nangyari sa kotse noon? Kung hindi ko ginawa yon, mababasa niya ang mga text mo sa akin. Mas mabuti nang lumpo siya kaysa hiwalayan ako at bawiin ang lahat ng ari-arian. Nalaglag ang hawak na teddy bear ni Carmela. Kasabay nito, ang karayom ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang sumibol, ngunit hindi naramdaman ni Carmela ang hapdi nito. Ang tunay na sakit ay naroon sa kanyang dibdib, isang uri ng paninikip na tila may malaking bato na dumadagan sa kanyang paghinga. Napakalakas ng kabog ng kanyang puso, tila isang tambol na nagwawala sa loob ng isang abandonadong silid. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na metal ng silyang degulong ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging malapot at mahirap lang hapin. Tumingin siya sa paligid ng silid na naging bilangguan niya sa loob ng 2 taon. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat disenyo na siya mismo ang pumili, ay tila mga aninong nagtatawanan sa kanyang kamalayan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang kapatid na itinaguyod niya mula sa kahirapan hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Silang dalawa ang naghahasa ng tabak na itatarak sa kanyang likuran. Napatingin siya sa baby monitor. Muli niyang narinig ang tunog ng paghalik, isang tunog na nagpahiwatig ng pagnanasa at pagtataksil na nangyayari lamang sa kabilang silid. Ang kanyang tiyan ay bumaligtad sa tindi ng pagkasuklam. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at sugurin ang dalawa. Ngunit ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay, tila 2 troso na nakadikit sa kanyang katawan. Isang mapait na luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, bumagsak sa kanyang duguang daliri. Sa bawat segundo ng katahimikan na bumabalot sa kanya, isang bahagi ng lumang Carmela ang unti-unting namamatay. Ang Carmela na marunong magpatawad, ang Carmela na bulag sa pag-ibig, ay dahan-dahang nilalamon ng isang madilim at malamig na galit. Bakit? Isang bulong na halos hindi marinig, maging ng sarili niyang mga pandinig, ang kumawala sa kanyang mga labi.
Paano nagawa ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay na ituring siyang isang basura na dapat nang itapon. Ang bawat sakripisyo niya para sa kumpanya, ang bawat gabi na hindi siya natulog para lamang masigurong maganda ang kinabukasan ni Lorena, ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang plano ng pagpatay. Ang katahimikan sa silid ni Carmela ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na papalapit sa kanyang pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at itinago ang baby monitor sa ilalim ng kanyang kumot. Pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga. Bagaman, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nagsisigaw sa sakit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lorena na may dalang isang baso ng gatas. Ang mukha ay nakasuot ng isang maskara ng pag-aalala na dati ay itinuturing ni Carmela na anghel. Ate, gising ka pa pala. Pinagtimpla kita ng gatas. Inumin mo na ito para makatulog ka ng mahimbing. Nang napakahimbing, ang tingin ni Lorena ay nakapako sa mga mata ni Carmela. Sa kislap ng mga mata ng kanyang kapatid, nakita ni Carmela ang isang uri ng kasamaang hindi niya kailanman inakalang magmumula sa sarili niyang dugo. Sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, tila isang sumpang hindi matatatakasan. Paano ko magagawang mabuhay sa piling ng mga demonyong ito habang naghihintay ng tamang pagkakataon para silang lahat ay sunugin sa sarili nilang apoy? Nanatiling tahimik si Carmela. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang silya, habang ang anino ni Lorena ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng kanyang silid. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang mismong gawa, kundi ang katotohanang nagmula ito sa mga taong akala mo ay handang mamatay para sa iyo. Ang kaisipang ito ang tanging humahawak sa natitirang katinuan ni Carmela habang nakatitig siya sa baso ng gatas na inililapag ni Lorena sa kanyang bedside table. Ang maputing likido ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng silid. Isang imbitasyon para sa isang mahimbing na pagtulog na baka wala ng gisingan. Inumin mo na yan, ate. Alam mo namang mahal ang mga gamot mo, kaya dapat sinusulit mo ang bawat patak ng nutrisyon na ibinibigay namin sa'yo. Wika ni Lorena habang maingat na inaayos ang kumot ni Carmela. Ang bawat haplos ng kamay ni Lorena sa kanyang binti ay tila gapang ng isang makamandag na ahas. Napansin ni Carmela ang suot na singsing ng kanyang kapatid, isang pamilyar na disenyo na tanging ang kumpanya lamang nila ang naglalabas. Isang regalo marahil mula kay Eddie, isang regalo mula sa perang pinaghirapan ni Carmela. Salamat, Lorena. Napakabuti mo talagang kapatid, mahinang tugon ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pagsisikap na huwag itarak ang hawak niyang karayom sa leeg ng babaeng nasa harap niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang diktador. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ang mga labi ay nakatikom sa isang linyang puno ng paghamak. Ano na naman itong naririnig kong iyak ni Makmak sa kabilang kwarto? Carmela, kahit ba naman ang pagpapatahimik sa bata ay hindi mo magawa? Wala ka nangang silbi sa asawa mo dahil sa kalumpuhan mo. Pati ba naman ang pagiging ina-inahan ay isusuko mo pa? Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa pisngi ni Carmela. Alam ng matanda. Alam ng kanyang biyenan ang lahat. Ang relasyon ni Eddie at Lorena. Ang tunay na pagkatao ni Makmak. Ngunit mas pinili nitong makiisa sa kasinungalingan dahil sa takot na mawala ang karangyaan ng kanilang pamilya. Pasensya na po Mama. Medyo masakit lang po ang likod ko kaya hindi ko agad narinig. Mapagkumbabang sagot ni Carmela habang nakayuko. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang bulkan
na anumang oras ay sasabog, ngunit pinilit niyang manatiling bato. Nang sa wakas ay lumabas ang dalawa. Mabilis na kumilos si Carmela. Kinuha niya ang baso ng gatas at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa loob ng isang plorera ng bulaklak sa tabi ng kanyang kama. Ang amoy ng gatas ay humalo sa amoy ng mga nalalantang rosas, isang simbolo ng kanyang nasisirang buhay. Humiga siya at nagkunwaring natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat sa dilim. Nang masiguro niyang tahimik na ang buong bahay, dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim ng kanyang kutsyon. Doon, nakatago ang isang lumang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang sikretong hindi alam ni Eddie. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng unit. Ang asul na ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang babaeng puno ng pait at determinasyon. Hinanap niya ang numerong matagal na niyang iniingatan. Tito Feli? Isang pabulong na tawag ang pinakawalan niya nang sagutin ang kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako. Gusto nilang kunin ang lahat, pati ang buhay ko. Kailangan ko ng paraan para makaalis dito nang hindi nila nalalaman. Sa kabilang linya, ang baritono at kalmadong boses ni Attorney Feli ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Carmela, anak, huwag kang matakot. Alam ko ang nangyayari sa kumpanya. May hinala na ako sa mga kilos ni Eddie. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahalata sa kanila. Magpadala ako ng tulong. May isang tao akong kakilala na pwedeng tumingin sa'yo ng palihim. Isang taong makakatulong sa'yo na makatayo muli. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Carmela. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay biglang napalitan ng matinding takot nang marinig niya ang tunog ng pihit ng doorknob ng kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot, ngunit dahil sa pagmamadali, nakalimutan niyang i-off ang screen. Pumasok si Eddie sa silid. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay agad na humalo sa hangin. Hindi siya lumapit sa kama ni Carmela. Sa halip ay naupo siya sa sofa, sa dulo ng silid. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang halimaw sa dingding. Alam kong gising ka pa, Carmela. Malamig na wika ni Eddie. Nanatiling nakapikit si Carmela. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang sa tindi ng kaba. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang asul na ilaw ng cellphone ay patuloy na nagniningning, tila isang bombang nagbibilang ng oras bago sumabog. Nararamdaman ni Carmela ang paglapit ni Eddie sa kanyang higaan. Ang bawat yabag nito ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng kanyang anit. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang plano? O ito ang simula ng isang mas madugong labanan? Ang bawat segundo na lumilipas habang papalapit si Eddie sa higaan ay tila isang habang buhay na paghihirap para kay Carmela. Sa ilalim ng makapal na kumot, ramdam niya ang init na nagmumula sa screen ng cellphone na nakalimutan niyang patayin. Ang asul na liwanag nito ay tila isang nagsusumigaw na saksi sa kanyang lihim. Ipiniit ni Carmela ang kanyang mga mata nang higit na mahigpit, kasabay ng marahang paggalaw ng kanyang katawan upang dagdagan ang bigat sa ibabaw ng telepono. Isang mahaba at mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Eddie. Naamoy ni Carmela ang lansa ng alak na tila kumapit na sa hininga nito. Kailangan mo nang mapirmahan ang mga papel na yon, Carmela. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating dalawa. Bulong ni Eddie bago ito tuluyang humiga sa sofa. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malambot na unan ay hudyat ng pansamantalang kaligtasan. Kinabukasan, sa tulong ng mabilis na pagkilos ni Attorney Feli, isang plano ang inilatag. Dumating ang matandang abogado sa mansyon na may dalang mga dokumento ng rekomendasyon mula sa isang kilalang espesyalista. Eddie, kailangan ni Carmela ng sea breeze therapy. Ang hangin sa syudad
ay hindi nakakatulong sa kanyang sirkulasyon. Mayroon akong rest house sa isang liblib na baybayin sa Quezon. Doon, may isang pribadong therapist na tututok sa kanya, paliwanag ni Feli, sa isang formal at di mababali na tono. Hindi tumutol si Eddie. Sa katunayan, nakita ni Carmela ang isang kislap ng galak sa mga mata ng kanyang asawa. Isang pagkakataon para mas malayang magsama sila ni Lorena sa mansyon nang wala ang kanyang nakakaabalang presensya. Matapos ang mahabang biyahe na binalot ng katahimikan at tanawin ng mga luntiang puno, nakarating si Carmela sa isang payapang dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na kalooban. Ang bahay ay yari sa matitibay na kahoy at malalaking bintana na nakaharap sa dagat. Doon niya unang nakilala si Raul. Hindi siya mukhang isang tipikal na doktor o therapist. Si Raul ay isang lalaking may balat na hinalikan ng araw, matatangkad na pangangatawan, at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang kanyang mga kilos ay mabagal ngunit may tiyak na layunin. Ako si Raul. Ako ang magiging mga paa mo sa susunod na ilang linggo. Maikli, ngunit makahulugan nitong pagpapakilala. Sa unang sesyon ng kanilang physical therapy, dinala ni Raul si Carmela sa isang balkonaheng abot tanaw ang asul na dagat. Maingat na hinawakan ni Raul ang mga binti ni Carmela. Ang kanyang mga palad ay magagaspang, bakas ng mga taon ng pagtatrabaho, ngunit ang paraan ng paghaplos niya ay puno ng pag-iingat at respeto. Masasaktan ka, ma'am, pero ang sakit na mararamdaman mo ngayon ay tanda na buhay pa ang mga kalamnan mo. Huwag mong labanan ang sakit. Hayaan mong ituro nito sa'yo kung nasaan ang lakas mo. Wika ni Raul habang dahan-dahang iniuunat ang mga binti ni Carmela. Isang matinding kirot ang gumuhit sa buong katawan ni Carmela. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Raul. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Hindi umaray si Raul. Nanatili siyang matatag na tila isang posteng sandigan. Sa gitna ng kirot, biglang bumuhos ang mga luha ni Carmela. Hindi ito dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa lahat ng puot, pagkabigo, at pait na kinikimkim niya. Humagulhol siya sa balikat ni Raul. Isang estranghero na sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang tao, hindi isang pabigat, hindi isang hadlang sa kayamanan. Ilabas mo lang lahat, Carmela. Nandito lang ako. Hindi kita bibitawan. Bulong ni Raul. Ang boses nito ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nang kumalma ang lahat, iniwan muna ni Raul si Carmela upang kumuha ng tubig. Napansin ni Carmela ang isang maliit na kwintas na nakalapag sa lamesa malapit sa kanya. Mayroon itong locket na bahagyang nakabukas, nagpapakita ng isang kupas na larawan ng isang batang babae na may napakatamis na ngiti. Sino ang batang ito sa buhay ng isang misteryosong lalaking tulad ni Raul? Ngunit bago pa niya makuha ang sagot, ang katahimikan ng paraisong yon ay binasag ng malakas na pagtunog ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Eddie ay kumikislap sa screen, tila isang paalala na ang impyernong kanyang iniwan ay hindi pa tapos sa kanya. Umuwi ka na bukas, Carmela. May kailangan kang pirmahan na hindi na makakapaghintay. Ang malamig na boses ni Eddie mula sa kabilang linya ay tila isang madilim na ulap na muling tumakip sa sikat ng araw. Napatingin si Carmela kay Raul na kapapasok pa lamang ng pinto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam ni Carmela na ang laban ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Hindi mo ba alam na ang bawat hinga mo sa bahay na ito ay utang mo sa akin, Carmela? Ang pag-iral mo, ang pagpapakain sa'yo, kahit ang paglilinis ng dumi mo, lahat iyan ay dahil sa pasensya ko. Ang mga salitang ito ni Eddie ay sumalubong kay Carmela pagkapasok pa lamang niya sa pinto ng mansyon. Wala na ang bango ng dagat. Napalitan ito ng amoy ng mamahaling insenso
at ang malansang aura ng kasinungalingan. Nakaupo si Eddie sa kanyang paboritong selyang gawa sa balat ng hayop, hawak ang isang makapal na folder. Love, para sa atin din ito. Para sa kumpanya. Hindi mo na kayang mag-isip ng mga komplikadong bagay dahil sa kondisyon mo. Pirmahan mo na itong power of attorney para ako na ang bahala sa lahat. Dagdag ni Eddie habang inilalapit ang isang ballpen sa kamay ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila asukal na may halong lason, matamis sa pandinig, ngunit nakamamatay kapag tinanggap. Tumingin si Carmela sa mga mata ng kanyang asawa. Doon, nakita niya ang kawalan ng pakiramdam, ang pagkagutom sa kapangyarihan. Lumingon siya sa gilid at nakita si Lorena na nakasandal sa pinto. Suot ang isa sa mga mamahaling sedang bestidad ni Carmela na tila ba sa kanya na iyon. Ate, huwag ka nang magmatigas. Singit ni Lorena habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Pinag-aral mo ako, oo. Utang ko sa iyo ang diploma ko. Pero huwag mong isipin na dahil doon ay pag-aari mo na ang buhay ko at ang kaligayahan ko. Pagod na si Eddie sa pag-aalaga sa isang tulad mong wala namang pakinabang. Ang bawat salita ni Lorena ay tila mga tinik na ibinabaon sa puso ni Carmela. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala ni Carmela sa kanyang sarili bilang dahilan ng pagmamahal sa kapatid ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Hindi pa natatapos ang lahat nang pumasok si Doña Carmen sa eksena. Lumapit ang matanda sa jewelry box na nasa ibabaw ng vanity mirror ni Carmela. Walang pasintabing binuksan ito ng biyenan at kinuha ang isang kwintas na gawa sa purong ginto at diamante, ang huling pamana ng ina ni Carmela. Ibibigay ko muna ito kay Lorena, wika ni Doña Carmen sa isang tonong hindi tumatanggap ng reklamo. Ikaw, Carmela, nakahiga ka lang naman. Wala ka nang pupuntahang party para isuot ito. Mas mainam na gamitin ito ng taong may pakinabang sa pamilyang ito. Naramdaman ni Carmela ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang silyang degulong. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bakal. Sa kanyang isipan, nais niyang tumayo at bawiin ang kanyang pag-aari. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Naalala niya ang turo ni Attorney Feli. Huwag kang lalaban ng harapan, Carmela. Gamitin mo ang kanilang kumpiyansa laban sa kanila. Kinuha ni Carmela ang ballpen. Ang kanyang kamay ay sadyang nanginginig ng husto. Maingat niyang inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit sa halip na ang kanyang totoong pirma, gumawa siya ng isang maliit at halos hindi mapapansing pagkakaiba sa hugis ng isang titik. Isang micro-mistake na itinuro ni Feli na magpapawalang bisa sa dokumento sa korte balang araw. Ayan, tapos na, mahinang wika ni Carmela habang ibinibigay ang folder kay Eddie. Isang-isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Eddie. Hinalikan niya si Carmela sa noo, isang halik na nagparamdam kay Carmela ng matinding pandidiri. Matapos makuha ang kanilang gusto, mabilis na lumabas ang tatlo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Iniwan si Carmela na mag-isa sa malamig at madilim na silid. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos sa katahimikan. Ilang oras ang lumipas nang ang buong bahay ay balot na ng kadiliman. Narinig ni Carmela ang marahang pagbukas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Eddie o ang mayabang na lakad ni Doña Carmen. Ito ay ang dahan-dahang paggapang ng isang taong ayaw magpagising. Mula sa kanyang pagkakahiga, bahagyang iminulat ni Carmela ang kanyang mga mata. Nakita niya ang anino ni Lorena sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana. May hawak na baso ng gatas ang kanyang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Lorena sa kanyang bedside table. Nakita ni Carmela ang pagkuha ni Lorena ng isang maliit na sachet mula sa bulsa nito. Ang tunog ng pagpunit ng plastik ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Carmela sa gitna ng katahimikan. Ibinihos ni Lorena ang isang maputing powder sa loob ng gatas at dahan-dahang hinalo ito gamit ang isang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa baso ay lumikha ng isang matunog at paulit-ulit na tunog.
Matapos ang ilang sandali, inilapag ni Lorena ang baso at mabilis na lumabas ng silid. Nakatitig si Carmela sa baso ng gatas na nagniningning sa dilim. Isang nakakakilabot na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Hindi lamang nila nais kunin ang kanyang kayamanan at ang kanyang dangal. Nais na rin nilang burahin ang kanyang hininga. Narito ang iyong teksto na muling isinulat. Paano siya makakaligtas mula sa lasong ito habang ang kanyang mga binti ay tumatangging sumunod sa kanyang mga utos? At sino ang maaari niyang pagkatiwalaan kung ang bawat isa sa loob ng bahay na ito ay naghihintay na lamang sa kanyang huling hininga? Mas mabuting mamatay na lumaban kaysa mamatay na walang kalaban-laban. Ang kaisipang ito ang nagtulak kay Carmela upang abutin ang baso ng gatas na iniwan ni Lorena. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang maputing likido ay tila isang nakangising kaaway. Hindi niya ito ininuman. Sa halip, maingat niyang ibinuhos ang lason sa loob ng isang tago at malaking klorera sa sulok ng silid. Tinitiyak na walang ingay na makakalabas. Pagkatapos, muli siyang humiga, pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso habang hinihintay ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang mahinang tunog ng pag-alon ng kurtina ang narinig niya mula sa balkonahe. Hindi ito hangin. Ito ay ang maingat na pagpasok ng isang anino na naging pamilyar na sa kanyang paningin sa loob ng ilang araw. Nandito na ako, Carmela. Ang bulong ni Raul ay tila isang himig ng kaligtasan. Sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Sa tulong ni Attorney Philly, nagagawa ni Raul na pumasok sa mansyon tuwing madaling araw upang ituloy ang kanilang sikretong misyon. Kailangan nating sumubok muli, Carmela. Alam kong pagod ka, pero ang oras ay hindi natin kakampi. Wika ni Raul habang maingat na inaalalayan si Carmela mula sa higaan patungo sa sahig. Nagsimula ang paghihirap. Ang bawat paggalaw ng mga kalamnan ni Carmela ay tila binabagtas ng libu-libong karayom. Ang kanyang mga binti na matagal nang naging banyaga sa kanyang utos ay nanginginig ng husto. Ang pawis ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi ko na kaya, Raul. Masakit. Sobrang sakit. Hikbi ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na bitawan siya, lalong hinigpitan ni Raul ang pagkakahawak sa kanyang baywang. Inilapit ni Raul ang kanyang mukha sa mukha ni Carmela, sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Sa puntong yon, ang mundo sa labas ng silid, sina Eddie, Lorena at ang lason ay tila naglaho. Tumingin ka sa mga mata ko, Carmela. Huwag sa mga paa mo. Ang malalim at matatag na boses ni Raul ay tila isang angkla. Isipin mo ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Isipin mo ang galit mo. Gawin mong lakas ang sakit na yan. Isang hakbang lang para sa sarili mo. Sa isang biglang pagkawala ng balanse, muntik nang bumagsak si Carmela sa sahig. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang tuhod, sinalo siya ni Raul. Ang kanilang mga katawan ay nagkadikit ng mahigpit. Nararamdaman ni Carmela ang malakas at mabilis na tibok ng puso ni Raul na tila sumasabay sa sarili niyang kaba. Ang mga bisig ni Raul na nakayakap sa kanya ay nagbigay ng isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Eddie. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Isang uri ng kilig na hinaluan ng pait at pag-asa ang bumalot sa kanila. Tiningnan ni Raul ang mga labi ni Carmela. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga mata nang may matinding paggalang at pagnanasa na makita siyang muling malaya. Huwag kang susuko, malapit na. Bulong ni Raul, ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Carmela upang pakalmahin ang panginginig nito. Dahan-dahan, sa tulong ng lakas ni Raul, nagawa ni Carmela na iangat ang kanyang kanang paa at itapak ito ng maayos sa sahig. Isang hakbang,
Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Carmela, iyon ang simula ng kanyang pagbabalik mula sa hukay. Ngunit ang munting tagumpay na iyon ay mabilis na napalitan ng kilabot. Isang tunog ng pagkabasag ng isang plorera ang narinig mula sa pasilyo sa labas ng silid. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang hudyat ng panganib na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sino yan? Eddie? Lorena? Ang boses ni Doña Carmen, ang biyenan ni Carmela, ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Bakit may naririnig akong boses sa loob ng kwartong ito? Nanigas si Carmela. Nakakapit pa rin siya sa mga bisig ni Raul. Ang kanyang mga paa ay nasa sahig pa rin. Kung papasok si Doña Carmen ngayon, makikita nito si Raul at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Mas malala pa, malalaman nila na hindi nalumpo si Carmela. Ang tunog ng pihit ng doorknob ay dahan-dahang gumapang sa pandinig ni Carmela. Ang pinto ay nagsimulang bumukas ng bahagya. Nagpapasok ng isang guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Mabilis na kumilos si Raul, ngunit saan siya magtatago sa isang silid na tila wala ng kawala. Ang tibok ng puso ni Carmela ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagkawasak. Mananatili ba siyang nakatayo o babagsak siya sa harap ng kanyang kaaway bago pa man siya handang lumaban? Sa sandaling naramdaman ni Carmela ang pagpihit ng bakal sa pinto, ang kanyang buong mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang guhit ng liwanag mula sa labas ay dahan-dahang lumalawak, tila isang mapanghusgang mata na handang ilantad ang lahat ng kanyang itinatago. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, binitawan ni Raul ang baywang ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang huling sulyap ng katiyakan bago siya mabilis na lumusot sa likod ng makakapal na kurtinang pelus na kulay ube. Ang tanging naiwan na bakas ng kanyang presensya ay ang bahagyang pag-ugoy ng tela na tila hinipan ng isang hindi nakikitang hangin. Bumagsak si Carmela sa sahig. Sinadya niyang ihiga ang kanyang katawan sa paraang magmumukha siyang kaawa-awa. Isang ibong may bali. Ang pakpak na pilit lumipad, ngunit nabigo. Carmela, anong ginagawa mo sa sahig na yan? At sino ang kinakausap mo? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang matanda. Hawak ang isang debateryang ilaw na itinutok sa mukha ni Carmela. Ang liwanag ay nakakasilaw, tila isang interogasyon sa gitna ng isang krimen. Mama, kukunin ko lang po sana yung tubig. Nahulog po ako sa silya. Hikbi ni Carmela. Ang kanyang boses ay pilit na pinapaos at pinapanginig. Wala po akong kinakausap. Baka po yung radio sa kabilang kwarto ang narinig ninyo. Lumapit si Doña Carmen. Ang amoy ng kanyang mamahaling gamot sa katawan ay humalo sa amoy ng takot ni Carmela. Itinapat ng matanda ang ilaw sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng anumang kahina-hinalang galaw. Huwag mo akong lokohin, Carmela. Naririnig kong may bumubulong dito. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga himala. Ang isang lumpong tulad mo ay dapat manatili sa higaan. Hindi nagkakalat sa sahig na parang basahan. Wika ni Doña Carmen habang dinuduro si Carmela gamit ang kanyang baston. Naramdaman ni Carmela ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa likod ng kurtina, alam niyang pigil ang hininga ni Raul. Isang maling galaw, isang malakas na paghinga, at pareho silang mawawasak. Siguro po ay pagod lang kayo, Mama. Alam ko pong marami kayong iniisip dahil sa paparating na anibersaryo ng kumpanya. Malumanay na sagot ni Carmela. Pilit na ginagamit ang psychology laban sa matanda. Baka po nananaginip lang kayo ng gising. Ang huling pangungusap na yon ay tila isang sampal sa pride ni Doña Carmen na mula ang mukha ng matanda. Ayaw niyang isipin ng iba na siya ay ulyanin o nawawala na sa katinuan. Anong sinabi mo?
Ako, nananaginip ng gising? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako niyan habang nakahiga ka sa dumi mo. Inis na tumalikod ang matanda, ngunit bago lumabas, ay nag-iwan ito ng isang nakapandidiring tingin. Ayusin mo ang sarili mo. Bukas, kailangang pirmahan mo ang huling batch ng mga papeles para sa insurance. Huwag mo kaming bibigyan ng problema. Nang tuluyang sumara ang pinto at marinig ang papalayong mga hakbang ni Doña Carmen, tila nabunutan ng isang dambuhalang tinik si Carmela. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumabas si Raul mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at binuhat si Carmela pabalik sa higaan. Ang paraan ng paghawak niya ay tila nagpapahiwatig ng paghingi ng tawad dahil sa panganib na idinulot niya. Patawad ka, Carmela. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Bulong ni Raul habang maingat na inaayos ang buhok ni Carmela. Hinawakan ni Carmela ang kamay ni Raul. Ang init ng palad nito ay tila nagpawi sa lahat ng lamig na iniwan ni Doña Carmen. Hindi mo kasalanan, Raul. Sila ang may kasalanan. Sila ang nagtulak sa atin sa ganitong sitwasyon. Sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa galit at determinasyon. Kailangan nating bilisan. Hindi na lang pera ang gusto nilang kunin. Gusto nila akong gawing baliw sa paningin ng lahat bago nila ako tuluyang alisin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Raul nang buhatin niya si Carmela. Ang kwintas na may locket na nakita ni Carmela noon. Sa pagkakataong ito, bumukas ang locket sa sahig. Nakita ni Carmela ang larawan. Hindi lamang ito larawan ng isang bata. Kasama ng bata sa larawan ng isang babae na kamukhang-kamukha ng yumaong asawa ni Eddie na unang pumanaw. Isang lihim na hindi alam ng marami. Raul, sino sila? Ang tanong ni Carmela ay tila isang hanging nagdala ng bagong misteryo. Napayuko si Raul, ang kanyang panga ay nag-tighten, isang madilim na nakaraan ang tila gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na tunog ng tawanan mula sa ibaba ang narinig nila. Sina Eddie at Lorena. Nagdiriwang sa gitna ng gabi, tila ba wala silang pakialam kung sino ang nasasaktan. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa katarungan ni Carmela. Ito ay tungkol na rin sa mga lihim na pilit ibinabaon ng pamilya De Luna, mga lihim na hawak ni Raul sa kanyang mga palad. Bagay na bagay sa akin, di ba, Eddie? Parang isinukat talaga ito para sa isang tunay na reyna. Ang boses ni Lorena ay puno ng malisya at katuwaan na parang isang batang nakakuha ng bagong laruan. Ngunit para kay Carmela na nakasilip sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, ang tanawing iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Sa gitna ng master bedroom, nakatayo si Lorena sa harap ng malaking salamin. Suot nito ang puting bestidang seda na may mga bordadong perlas, ang gown na espesyal na ipinagawa ni Carmela para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang bawat tahi ng damit na yon ay pinagpuyatan ni Carmela. Bawat detalye ay simbolo ng kanyang pagmamahal kay Eddie. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling kapatid ang nagpaparungis dito. Mas bagay sa'yo yan kaysa sa kanya, Lorena. Sagot ni Eddie habang nakatayo sa likod ng babae. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa baywang nito. Sa kanya mukha lang itong telang bumabalot sa isang bangkay. Pero sa'yo, buhay na buhay ang bawat perlas. Humalakhak si Lorena, isang tunog na tila kalansing ng basag na kristal sa pandinig ni Carmela. Sayang naman kung mabubulok lang ito sa aparador. Di ba? Total, hindi naman na siya makakapaglakad sa entablado. Ako na lang ang tatayo sa tabi mo sa gabi ng anibersaryo, Eddie. Ako na lang ang ipakilala mong bagong mukha ng De Luna Textiles. Napakapit ng mahigpit si Carmela sa frame ng kanyang silyang de gulong. Ang kanyang mga knuckles ay namuti sa tindi ng pagkakahawak. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran, si Raul.
Maingat nitong inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Carmela, isang tahimik na paalala na huwag magpadalos-dalos. Hayaan mo sila, bulong ni Raul. Ang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na nagpapakalma sa apoy sa puso ni Carmela. Ang pagsuot ng korona ay hindi nangangahulugang ikaw na ang reyna. Ang damit na, yan ay hiram lang. Ang lahat ng meron sila ngayon ay hiram lang. Tumingin si Carmela kay Raul Kwa, mga matang puno ng luha at puot. Raul, iyan ang damit na regalo sa akin ni Papa bago siya mamatay. Iyan ang huling alaala ng dignidad ko bilang asawa. At ngayon, niyuyurakan nila ito sa harap ko mismo. Dahan-dahang inalalaya ni Raul si Carmela na lumayo sa pinto. Maingat niya itong ibinalik sa kama. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Raul, narinig nila ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng silid ni Carmela. Mabilis na nakapagtago si Raul sa madilim na bahagi ng walk-in closet. Pumasok si Eddie, bitbit ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng mukha na ginagamit niya sa harap ng media. Carmela, gising ka pa pala, wika ni Eddie habang lumalapit. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na sa darating na anibersaryo, hindi mo na kailangang magpakapagod. Magpapahinga ka lang dito. Si Lorena na ang haharap sa mga board members para sa atin. Para naman hindi ka mapahiya sa harap ng maraming tao. Alam mo na, ang kalagayan mo. Tiningnan ni Carmela ang kanyang asawa. Isang matalim at malamig na tingin. Para hindi ako mapahiya? O para hindi ka mapahiya dahil may asawa kang lumpo, Eddie? Sandaling natigilan si Eddie. Tila hindi inaasahan ang direktang sagot ni Carmela. Ngunit mabilis itong nakabawi at ngumisi ng nakakairita. Matalas pa rin ang dila mo. Kahit ang mga binti mo ay hindi na gumagalaw. Basta tandaan mo, pirmahan mo na ang mga dokumentong iniwan ko. Kung hindi, baka pati ang mga gamot mo ay magkaroon ng problema sa budget. Ayaw nating mangyari iyon, di ba? Nang lumabas si Eddie, naiwan ang amoy ng alak at ang bigat ng banta sa hangin. Lumabas si Raul mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan na nating bilisan ang pag-iensayo, Carmela. Wika ni Raul, ang boses ay puno ng determinasyon. Sa gabi ng anibersaryo, hindi lang sila ang magpapakita ng kanilang tunay na kulay. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng pangalang De Luna. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, iniunat ni Carmela ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Raul. Tutulungan mo ba akong makatayo sa gabing iyon, Raul? Kahit anong mangyari. Tumango si Raul, isang pangakong mas matibay pa sa bakal. Higit pa sa pagtayo, Carmela, tutulungan kitang lumipad palayo sa impyernong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tunog ng pagtunog ng telepono ni Raul ang bumasag sa katahimikan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Alam ko kung nasaan ka, Raul. Alam ko ang ginagawa mo sa asawa ni Eddie. Mag-ingat ka. Baka ang nakaraan mo ang pumatay sa hinaharap ni Carmela. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At anong kinalaman ng nakaraan ni Raul sa plano ni Carmela? Ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay tila nagiging isang hakbang patungo sa isang mas malalim na bitag. Sabi nila, ang isang pares ng magandang sapatos ay magdadala sa iyo sa magagandang lugar. Pero para sa akin, ang sapatos na ito ay hindi para sa paglalakbay. Ito ay para sa aking muling pagsilang. Ang kaisipang ito ang bumalot kay Carmela habang nakatitig siya sa isang kakon na maingat na inilapag ni Raul sa kanyang kandungan. Madilim ang silid, tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa. Sa labas, naririnig ang banayad na paghuni ng mga kuliglig, isang tunog na tila nakikiramay sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang binuksan ni Carmela ang kahon. Isang pares ng pulang sapatos na may katamtamang taas ng takong ang tumambad sa kanya. Ang kulay nito ay kasing pula ng sariwang dugo, nagniningning sa dilim,
tila isang hamon sa kanyang kalumpuhan. Raul, ano ito? Isang bulong na puno ng pagkamangha ang kumawala kay Carmela. Iyan ang magiging saksi sa unang gabi ng iyong pagbabalik. Sagot ni Raul. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng pananalig. Gusto kong makita mo ang sarili mo na hindi na biktima. Gusto kong makita mo ang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Maingat na lumuhod si Raul sa harap ni Carmela. Hinawakan niya ang kaliwang paa ng babae. Ang paang dati ay walang pakiramdam, ngunit ngayon ay nakakaramdam na ng kaunting kuryente sa tuwing hinahawakan ng lalaki. Isinuot ni Raul ang sapatos kay Carmela. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa balat ni Carmela ay nagpapadala ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kumot. Subukan natin, Carmela. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita hahayaang mahulog. Wika ni Raul habang dahan-dahang inaalalayan si Carmela na tumayo mula sa kanyang silyang digulong. Nagsimulang manginig ang mga binti ni Carmela. Ang bigat ng kanyang sariling katawan ay tila isang dambuhalang pasanin. Isang impit na tili ng sakit at hirap ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Itinapak niya ang pulang sapatos sa malamig na sahig. 1, 2, 3. Sa loob ng 10 segundo, nakatayo si Carmela ng mag-isa. 10 segundo na tila isang kawalang hanggan. Nadama niya ang tigas ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, ang balanse na matagal na niyang kinalimutan. Isang luha ng tagumpay ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit sa 11 segundo, nawalan siya ng lakas. Ang kanyang mga binti ay bumigay, ngunit bago pa man siya tumama sa matigas na sahig, sinalo siya ni Raul. Bumagsak si Carmela sa mga bisig ni Raul. Ang kanyang mukha ay nabaon sa leeg ng lalaki. Naamoy niya ang amoy ng dagat at ang bango ng sabon na laging dala ni Raul. Isang amoy na nagpapadama sa kanya ng kaligtasan. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang magkayakap sa gitna ng silid. Nararamdaman ni Carmela ang bawat paghinga ni Raul, ang bawat tibok ng puso nito na tila isang awit ng pag-ibig sa gitna ng digmaan. Isang matinding kilig ang gumapang sa buong pagkatao ni Carmela. Sa loob ng 2 taon, itinuring siya ni Eddie na isang gamit na sira, isang pabigat na dapat itapon. Pero sa mga bisig ni Raul, naramdaman niyang muli na siya ay isang babae. Isang babaeng karapat-dapat mahalin, alagaan, at protektahan. Salamat, Raul. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Bulong ni Carmela habang nakayakap pa rin ng mahigpit. Humiwalay ng bahagya si Raul, ngunit nanatiling malapit ang kanilang mga mukha. Hinawakan ni Raul ang mga pisngi ni Carmela. Ang kanyang hinlalaki ay marahang pinunasan ang mga luha nito. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Carmela. Kahit anong mangyari, hanggang sa huling hakbang mo, nasa tabi mo ako. Magtatagpo na sana ang kanilang mga labi sa isang sandali ng wagas na damdamin, nang biglang marinig ang isang malakas na kalabog mula sa pinto ng silid. Ang tunog ng nabasag na baso sa labas ng pasilyo ay tila isang babala. Eddie, anong ginagawa mo rito? Bakit ka lasing na naman? Ang boses ni Lorena ay narinig mula sa labas, puno ng inis. Hayaan mo ako. Gusto kong makita ang asawa ko. Gusto kong makita kung paano siya mamatay sa lungkot sa kwartong yan. Ang boses ni Eddie ay gumaralgal sa kalasingan. Ang mga yabag nito ay mabigat at papunta sa pinto ni Carmela. Mabilis na kumilos si Raul. Isang huling pisil sa kamay ni Carmela bago siya mabilis na nagtago sa likod ng malaking cabinet. Mabilis na bumalik si Carmela sa kanyang silya. Itinago ang pulang sapatos sa ilalim ng kumot at nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Eddie. Ang amoy ng alak ay tila laso na humalo sa hangin. Lumapit siya kay Carmela at hinawakan ang buhok nito nang may kasamang puwersa.
Gusto mo bang malaman ang isang sikreto, Carmela? Bulong ni Eddie. Ang kanyang hininga ay nakakasuka. Ang insurance mo, ang halaga mo kapag namatay ka, ay mas malaki pa sa halaga ng kumpanyang ito. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan hanggang sa makuha ko ang huling sentimo mula sa bangkay mo. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala kay Eddie bago siya tuluyang lumabas at ibinalandra ang pinto. Sa dilim, idinilat ni Carmela ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa pulang sapatos sa ilalim ng kumot. Ang takot ay wala na. Ang tanging natira ay ang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang tupa na ihahain sa altar. Siya na ang magiging kamatayan na hindi inaasahan ni Eddie. Ngunit paano kung ang panganib ay hindi lang galing kay Eddie? Paano kung ang mga mensaheng natatanggap ni Raul ay magdadala ng bagong trahedya na mas masakit pa sa pagtataksil? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pananakit gamit ang sariling kamay, kundi ang hayaan ang kaaway na kainin ang lason na sila mismo ang naghanda. Ang kaisipang ito ang nagpatatag sa bawat hibla ng pagkatao ni Carmela habang pinapanood niya ang anino ni Lorena sa pintuan. Alam ni Carmela na ang gabi-gabing ritual ng pag-aalaga ng kanyang kapatid ay isa lamang dula-dulaan para sa dahan-dahang pagpaslang sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang biktima ay hindi na ang babaeng nasa silyang de gulong. Pumasok si Lorena, bit-bit ang baso ng gatas na nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng kwarto. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may kasamang kakaibang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ate, inumin mo na ito. Kailangan mong magpalakas para sa anibersaryo bukas. Wika ni Lorena sa isang tonong tila naglalambing. Ayaw naman nating magmukha kang tuyot sa harap ng mga bisita, diba? Tumingin si Carmela sa baso. Pagkatapos ay sa tiyan ni Lorena, na bahagyang napansin niyang tila nagbabago ang hubog. Isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinalang magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Eddie. Lorena, bago ko inumin ito, maaari mo ba akong ikuha ng paborito kong biskwit sa kusina? Yung gawa ni Manang Rosa, parang bigla akong nagutom. Malumanay na hiling ni Carmela. Ang kanyang boses ay walang bahid ng hinala. Nag-alinlangan si Lorena. Ate, gabi na. Tulog na siguro si Manang. Sige na, Lorena. Isang beses lang naman. Para naman maramdaman ko na kapatid pa rin kita. Hindi lang nurse na nagpapakain sa akin. Dagdag ni Carmela. Hinaluan ng kaunting lungkot ang kanyang boses. Dahil sa pagnanais na makuha ang tiwala ni Carmela bago ang huling pagpirma ng mga dokumento, tumango si Lorena. Sige, sandali lang. Huwag mong hahayaang lumamig ang gatas na yan. Nang marinig ni Carmela ang papalayong mga hakbang ni Lorena, mabilis siyang kumilos. Sa tulong ng kanyang mga kamay na unti-unti nang bumabalik ang lakas, kinuha niya ang baso ng gatas. Mabilis niyang kinuha ang isa pang baso ng tubig na nasa kanyang mesa at ibinuhos doon ang powder na lason na palihim niyang naitabi mula sa nakaraang gabi. Pagkatapos, mabilis niyang ipinalit ang baso ng gatas sa sariling baso ni Lorena na naiwan ito sa vanity table kanina habang nag-aayos ng buhok. Ang lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ang tunog ng paglipat ng mga baso ay tila isang mabilis na sayaw sa dilim. Pagbalik ni Lorena, dala ang isang platitong biskwit, nakita niyang hawak na ni Carmela ang baso ng gatas. Ayan, ubusin mo na yan, ate. Ngumiti si Carmela at dahan-dahang ininom ang gatas na alam niyang pinalitan na niya ng malinis na gatas mula sa kanyang tago na pitsel. Salamat, Lorena. Napakasarap nito. Naupo si Lorena sa tapat ni Carmela. Kinuha ang kanyang sariling baso ng juice na iniwan niya kanina, ngunit ngayon ay may halong lason na. Dahil sa matinding uhaw at kumpiyansa, mabilis na ininom ni Lorena ang kanyang inumin. Alam mo ate, balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito.
Wika ni Lorena habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Ang mundo ay para sa mga malalakas, hindi para sa mga tulad mong nakatali sa upuan. Hindi sumagot si Carmela. Pinanood niya ang bawat paglunok ni Lorena. Ang katahimikan sa silid ay tila naging malapot, tila may nagbabantang panganib. Matapos ang ilang minuto, biglang namutla si Lorena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Ang baso na hawak niya ay nahulog sa carpet. Hindi lumikha ng tunog ng pagkabasag, kundi isang mapurol na kalabog ng pagbagsak. Ate, ang sakit. Ang tiyan ko. Ungol ni Lorena. Ang kanyang mukha ay nilabasan ng malapot na pawis. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangitim. Anong nangyayari, Lorena? Bakit ka namumutla? Tanong ni Carmela sa isang boses na puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na parang yelo. Hindi ko alam. Parang may humihiwa sa loob ko. Napaluhod si Lorena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sinapupunan. Isang daing ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Bumukas ang pinto at pumasok si Eddie, nagulat sa nakitang eksena. Lorena! Anong nangyari? Eddie, ang baby natin. Hirap na wika ni Lorena bago siya tuluyang mawalan ng malay sa sahig. Nanigas si Eddie. Tumingin siya kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Ano ang ginawa mo sa kanya, Carmela? Tumingin si Carmela kay Eddie nang may luha sa mga mata, mga luhang gawa sa sining ng paghihiganti. Wala akong ginagawa, Eddie. Uminom lang siya ng sarili niyang inumin. Bakit? May dapat ba akong malaman tungkol sa baby na sinasabi niya? Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit sa mansyon ay tila isang hudyat ng pagkatalo para kay Eddie. Ang gabi na dapat ay puno ng tagumpay para sa kanila ay nauwi sa isang trahedya. Sa dilim ng kanyang silid, habang pinapanood ang pagkakagulo ng mga paramediko, naramdaman ni Carmela ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod ng kurtina. Raul. Nagsisimula na ang anihan, Carmela. Ang itinanim nilang lason ay kanila na ring inaani. Bulong ni Raul. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang bumabagabag kay Carmela. Kung nawala ang anak ni Lorena at Eddie, hanggang saan ang kayang gawin ni Eddie para maghiganti? At ano ang gagawin ni Carmela kapag nalaman niyang ang taong tumutulong sa kanya ay mayroon ding madilim na koneksyon sa taong pumatay sa kanyang kaligayahan? Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali bago ang bukang liwayway. At sa dilim na ito, natutunan kong ang bawat sugat ay may layunin. Ang gawin akong mas matalas kaysa sa anumang patalim. Ang kaisipang ito, ang tanging naririnig ni Carmela sa loob ng kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kawalan sa labas ng kanyang bintana. Ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan matapos ang trahedyang sinapit ni Lorena. Si Eddie ay bihirang umuwi. Abala sa pagbabantay sa ospital at sa pag-aayos ng nalalapit na anibersaryo ng kumpanya, na tila ba ang pagkawala ng kanyang anak ay isa lamang abala sa kanyang mga plano. Sa loob ng kanyang silid, hindi tumitigil si Carmela. Sa bawat gabi na wala si Eddie, ang silid ay nagiging isang lona ng pakikidigma. Isa pa, Carmela. Kaya mo yan. Isipin mo ang dulo ng pasilyong ito. Isipin mo ang kalayaang naghihintay sa'yo. Ang pagpapatatag ni Raul habang nakatayo sa dulo ng kwarto, ang kanyang mga kamay ay nakahanda kung sakaling mawalan ng balanse ang babae. Humakbang si Carmela. Hindi na ito ang nanginginig na hakbang ng isang lumpo. Ito ay ang mabigat at may paninindigang lakad ng isang reynang nagbabalik. Ang bawat pagtapak ng kanyang paa sa malamig na sahig ay nagbibigay ng tunog ng pag-asa. Pawis na pawis siya. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa apoy ng determinasyon. Nang makarating siya kay Raul,
Hindi siya bumagsak. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga braso ng lalaki. Nagkatitigan sila. Sa malapit na distansya, nakita ni Carmela ang paghanga at ang lalim ng damdamin sa mga mata ni Raul. Raul, oras na para malaman ko ang katotohanan. Mahinang wika ni Carmela. Sino ang babae sa lakit mo? At bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Raul. Inilabas niya ang kwintas at dahan-dahang binuksan ng locket sa harap ni Carmela. Ang babaeng ito ay si Elena, ang aking nakababatang kapatid. Simula ni Raul, ang kanyang boses ay nanginginig sa pait. Siya ang unang asawa ni Eddie bago kanya nakilala. Sinabi ni Eddie sa lahat na namatay si Elena sa isang sakit sa puso. Ngunit alam ko ang totoo. Pinatay siya ni Eddie sa pamamagitan ng dahan-dahang paglason sa kanyang isipan at katawan para makuha ang kanyang mana. At dahil wala akong kapangyarihan noon, hindi ko siya naipaghiganti. Nanigas ang buong pagkatao ni Carmela. Ang katotohanan ay mas nakakasuka kaysa sa kanyang inaakala. Si Eddie ay hindi lang isang taksil. Siya ay isang mamamatay tao na paulit-ulit na ginagawa ang kanyang krimen sa mga babaeng nagmamahal sa kanya. Kaya pala, bulong ni Carmela, kaya pala nandito ka. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Elena. Noong una, oo. Pag-amin ni Raul habang hinahawakan ang mukha ni Carmela ng may matinding pagmamahal. Pero habang nakikita kitang lumalaban, habang nakikilala ko ang tatag ng puso mo, naging higit pa ito sa paghihiganti, Carmela. Gusto kitang iligtas dahil ayaw kong matulad ka sa kapatid ko. Gusto kitang makitang mabuhay. Isang sandali ng matinding kilig at emosyon ang bumalot sa kanila. Sa gitna ng panganib, natagpuan nila ang isang uri ng pag-ibig na binuo mula sa parehong sugat. Muntik nang maglapat ang kanilang mga labi nang biglang tumunog ang telepono ni Carmela. Si Attorney Feli. Carmela, handa na ang lahat. Wika ng abogado mula sa kabilang linya. Hawak ko na ang mga dokumentong magpapatunay ng embezzlement ni Eddie at ang DNA result ni Makmak. Bukas, sa gabi ng anibersaryo, ang lahat ng ebidensya ay lalabas sa gitna ng programa. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Sigurado na ako, Tito Feli. Hindi na ako lilingon pa. Sagot ni Carmela ng may matibay na boses. Kinabukasan, pumasok si Eddie sa silid ni Carmela. Ang kanyang mukha ay malamig. Walang bakas ng pait sa nangyari kay Lorena. Inilapag niya ang isang itim na sobre sa kama ni Carmela. Ito ang invitation para sa anibersaryo bukas. Pero huwag kang magkakamaling pumunta, Carmela. Banta ni Eddie. Iaanunsyo ko sa lahat na dahil sa iyong malalang kondisyon sa pag-iisip, ililipat mo na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. Mananatili ka rito sa kwartong ito, magpakailanman. Ngumiti si Eddie. Isang ngiting tila galing sa impyerno, bago tuluyang lumabas. Nang mag-isa na lang si Carmela, kinuha niya ang itim na sobre at dahan-dahang pinunit ito. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, inilabas niya ang pulang bestida at ang pulang sapatos na regalo ni Raul. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin ng kaunti, ngunit ang kanyang espiritu ay nakatayo na ng tuwid. Bukas, ang buong mundo ay makikita ang muling pagkabuhay ni Carmela de Luna. At sa pagkakataong ito, walang sino mang makakapigil sa kanya. Ngunit sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang kanina pa nakamasid. Isang lalaking may hawak na kamera ang kumuha ng litrato kay Raul habang lumalabas ito ng gate. Ang nakaraan ni Raul ay muling kumakatok. At baka ito ang maging mitya ng pagsabog ng lahat bago pa man makarating si Carmela sa entablado. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mukhang nakikita ko rito ay hindi na ang babaeng biktima na winasak ng inyong mga kamay. Ngayon, ang nakikita ko ay isang apoy na handang tumupok sa inyong mga kasinungalingan. Ang kaisipang ito ang tanging kausap ni Carmela habang tinititigan niya ang sariling refleksyon sa gitna ng kadiliman ng gabi.
Ang buong mansyon ay balot ng isang malapot na katahimikan, tila ang bawat sulok ng bahay ay naghihintay din sa mitya ng pagsabog na magaganap bukas. Ito ang huling hapunan sa ilalim ng bubong na ito na puno ng pagtataksil. Sa ibaba, naririnig ni Carmela ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Ang tunog ng hapunan ni na Eddie at Doña Carmen, ang tunog na yon, na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng init ng pamilya, ay tila na ngayon ay tunog ng mga martilyong nagpapako sa kanyang kabaong. Bumukas ang pinto at pumasok si Eddie. Nakasuot na ito ng kanyang mamahaling Amerikana, nagsusukat para sa malaking gabi bukas. Lumapit siya kay Carmela na nakaupo sa silyang de gulong, ang muka ay nakatalikod sa kanya. Carmela, love, huwag mo na akong tingnan ng ganyan, wika ni Eddie habang marahang hinahaplos ang balikat ni Carmela. Ang kanyang paghawak ay tila gapang ng isang uod sa balat ng babae. Magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ng anibersaryo bukas, dadalhin kita sa isang pasilidad kung saan mas maaalagaan ka. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kumpanya. Ako na ang bahala sa lahat. Isipin mo na lang na ito ang huling gabi ng iyong paghihirap. Ngumiti si Carmela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Eddie. Tunay kang mapagmahal na asawa. Inaasahan ko ang mangyayari bukas. Siguradong magiging isang gabi ito na hindi malilimutan ng lahat. Nang lumabas si Eddie, pumasok naman si Lorena. Namumutla pa rin ito at nakaupo sa isang silya, bit-bit ang kanyang sariling pait. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit habang nakatingin sa mga alahas na nakalapag sa mesa ni Carmela. Huwag kang mag-isip na nanalo ka na dahil lang nawala ang anak ko, ate. Bulong ni Lorena. Ang boses ay puno ng lason. Kahit ano pang gawin mo, ako pa rin ang mahal ni Eddie. Ako ang reyna sa puso niya. At ikaw ay isang anino na lang na naghihintay na mabura sa alaala ng lahat. Hindi sumagot si Carmela. Sa halip, tumingin siya kay Makmak, ang batang nasa gilid ni Lorena. Nilapitan ni Carmela ang bata at marahang hinaplos ang pisngi nito. Kahit alam niyang bunga ito ng pagtataksil, ang bata ay inosente. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapakita na sa kabila ng lahat ng puot, nanatili siyang tao. Maging mabuti kang bata, Makmak, huwag kang tutulad sa mga taong nakapaligid sa'yo. Bulong ni Carmela sa bata, na nagdulot ng pagtataka sa mukha ni Lorena. Nang sa wakas, ay mag-isa na lang siya. Isang marahang pagkatok sa bintana ang narinig niya. Raul. Mabilis na binuksan ni Carmela ang bintana at pumasok ang lalaki. Ngunit napansin ni Carmela ang isang sugat sa gilid ng labi ni Raul. Raul, anong nangyari? Tanong ni Carmela nang may matinding pag-aalala. Wala ito, Carmela. May mga sumunod sa akin pero nailigaw ko sila. Sagot ni Raul. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay ang bukas. Handa na ang lahat. Ang pulang bestida, ang mga ebidensya, at ang iyong lakas. Bukas, Carmela, ang buong mundo ay luluhod sa harap mo. Hinawakan ni Raul ang mga kamay ni Carmela. Isang sandali ng matinding kilig at katatagan ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng panganib, sila ang naging kanlungan ng isa't isa. Takot ako, Raul. Pag-amin ni Carmela. Huwag kang matakot sa liwanag, Carmela. Ang dilim ang dapat matakot sa'yo. Tugon ni Raul bago siya muling lumabas sa bintana upang ihanda ang huling bahagi ng kanilang plano. Pag-alis ni Raul, binuksan ni Carmela ang kanyang cabinet. Doon, nagniningning ang pulang bestida at ang pulang sapatos. Ang kulay nito ay tila isang hamon. Isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo. Inabot niya ang sapatos at dahan-dahang hinaplos ang makinis na balat nito. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang kalumpuhan. Ngunit sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Lorena. Nakita ng kanyang kapatid ang bahagyang pag-angat ng binti ni Carmela
mula sa puwang sa ilalim ng pinto. Isang nakapangingilabot na pagdududa ang gumuhit sa mukha ni Lorena. Mabubunyag ba ang lahat bago pa man magsimula ang palabas? O ang pagdududa ni Lorena ang magiging huling pako sa sarili nilang hukay? Ngayong gabi, ang lahat ng kasinungalingan ay bibigyan ng korona. Ngunit ang koronang iyon ay gawa sa yelo na malapit ng matunaw sa ilalim ng apoy ng katotohanan. Ang kaisipang ito, ang tanging baon ni Carmela habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim na sasakyan sa labas ng hotel. Ang Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na ilaw. Isang palasyo ng karangyaan na itinayo mula sa kanyang mga luha at paghihirap. Sa loob, ang bango ng mamahaling alak at ang tunog ng banayad na musika ng biolin ay nagpapahiwatig ng isang gabi ng tagumpay, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sa loob ng ballroom, nakatayo si Eddie sa gitna ng entablado. Ang kanyang Amerikana ay walang kahit isang lukot. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay may suot na maskara ng isang mapagmahal na asawa at matagumpay na negosyante. Sa tabi niya, nakatayo si Lorena. Suot ang pulang bestida na inakala nitong kinuha niya ng tuluyan kay Carmela. Ang bawat sulyap ni Lorena sa mga kamera ng media ay puno ng pagmamalaki at kawalang hiyaan. Ladies and gentlemen, my dear business partners and friends, simula ni Eddie, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng emosyon. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa ika-10 anibersaryo ng De Luna Textiles. Ang gabing ito ay para sa katatagan ng ating pamilya sa gitna ng mga pagsubok. Tumigil sandali si Eddie. Kunwari ay pinipigilan ang kanyang luha. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mga bisita. Tulad ng alam ninyo, ang aking asawang si Carmela ay dumaranas ng isang napakahirap na kondisyon at sa kasamaang palad, ang kanyang kalusugan, hindi lang pisikal, kundi maging ang kanyang kaisipan, ay unti-unti nang bumibigay. Napakasakit para sa akin na makita siyang ganoon, ngunit kailangan nating magpatuloy para sa kinabukasan ng kumpanya. Ang tunog ng mga bulungan mula sa mga bisita ay tila mga bubuyog na naghahanap ng biktima. Ang awa ng publiko ay agad na napunta kay Eddie, ang martir na asawa. Dahil dito, patuloy ni Eddie habang hinahawakan ng kamay ni Lorena sa harap ng lahat. Formal kong ipinapakilala si Lorena Morales, ang kapatid ni Carmela, bilang bagong Vice President at ang bagong mukha na hahawak sa pamamahala ng ating imperyo. Sa ilalim ng aking power of attorney na ibinigay ni Carmela, simula ngayong gabi, ang lahat ng desisyon ay nasa aking mga kamay na. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay bumalot sa ballroom. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato sa dalawang taksil na tila ba sila ang bida sa isang perpektong kwento. Sa isang sulok, nakita ni Carmela sa pamamagitan ng screen ng kanyang cellphone ang kanyang biyenan, si Doña Carmen, na nakangiti nang may pagmamalaki habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Ngunit sa likod ng entablado, sa loob ng control room, hindi napansin ng lahat ang isang aninong gumagalaw. Si Attorney Feli, kasama ang isang technician, ay tahimik na naghihintay. Sa labas ng ballroom, sa isang tago at madilim na pasilyo, nakatayo si Raul. Hawak niya ang isang maliit na radio transmitter. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa grand staircase na patungo sa entablado. "Handa na ako, Raul," bulong ni Carmela sa kabilang linya. Nakatayo na siya sa tapat ng malaking pintuan sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may tiyak na layunin. "Ngayon na, Carmela, kunin mo ang sayo," sagot ni Raul. Sa gitna ng talumpati ni Eddie, nang itataas na sana niya ang kanyang baso para sa isang toast, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa musika.
Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo ng mahina, naghahanap ng sagot sa biglaang kadiliman. "Huwag kayong mag-alala, isang minor technical glitch lang ito," sigaw ni Eddie, bagaman bakas sa kanyang boses ang kaba. Ngunit hindi bumalik ang mga ilaw ng chandelier. Sa halip, isang nag-iisang spotlight ang bumukas, hindi sa entablado, kundi sa tuktok ng grand staircase. Ang tunog ng isang pares ng sapatos na tumatama sa marmol na hagdan ay bumasag sa katahimikan. Bawat hakbang ay mabigat, matatag, at puno ng awtoridad. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang muling nabuhay na kaluluwa. Ano iyon? Sino ang nandoon? Tanong ni Lorena. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Habang nakatingin sa itaas, isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Isang bestidang mas matingkad at mas marangya kaysa sa suot ni Lorena, ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng spotlight, at ang pinakanakakagulantang sa lahat, hindi siya nakaupo sa silyang de gulong. Nakatayo si Carmela de Luna sa sarili niyang mga paa. Ang bawat bisita ay napanganga. Ang baso ng alak ni Doña Carmen ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagkabasag na tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang dula. Si Eddie ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo na naglalakad sa gitna ng gabi. Dahan-dahang bumaba si Carmela sa hagdanan. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eddie, isang matalim na tingin na tila humihiwa sa bawat kasinungalingang binitiwan nito kanina lamang. Mabubuhay ang katotohanan sa gabing ito, at ang bawat hakbang ni Carmela ay ang tunog ng pagbagsak ng imperyo ng mga de Luna. Ang pinakamalakas na sigaw ay hindi nagmumula sa mga labi, kundi sa katotohanang matagal na ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Ngayong gabi, ang katotohanan yon ay magiging inyong kamatayan. Ang bawat hakbang ni Carmela sa marmol na sahig ng ballroom ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Eddie. Ang pulang sapatos na regalo ni Raul ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Bawat tunog ng takong nito ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng mga bisita. Nang makarating siya sa harap ng entablado, dahan-dahang umakyat si Carmela. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng sakit. Tumingin siya kay Eddie, na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang baso. Ang mukha ni Lorena ay tila naging papel sa kaputlaan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kilabot. "Ma-miracle, isang himala!" sigaw ni Eddie. Pilit na binabawi ang kanyang pagkagulantang. Humarap siya sa mga bisita at pilit na ngumiti. "Ang aking asawa, gumaling na siya. Ito ang pinakamagandang regalo sa anibersaryong ito." Susubukan sana ni Eddie na hawakan ang kamay ni Carmela, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Carmela bago niya kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Eddie. "Himala? Hindi, Eddie. Ang tanging himala ngayong gabi ay ang katotohanang nakatayo pa rin ako sa harap ninyo matapos ang lahat ng lason na ibinigay ninyo sa akin." Ang boses ni Carmela ay malinaw, matatag, at punong-puno ng awtoridad. Biglang namatay ang musika. Sa malalaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng masayang pamilya, ay biglang nagbago ang imahe. Isang video ang lumabas, isang malinaw na kuha mula sa loob ng kwarto ni Carmela. Nakita ng lahat si Lorena habang nagbubuhos ng powder sa baso ng gatas, at narinig ang pag-uusap ni na Eddie at Lorena tungkol sa kung kailan mamamatay ang lumpong yon. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla at pagkadismaya. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. At tungkol kay Makmak,
Patuloy ni Carmela habang itinaturo ang screen na ngayon ay nagpapakita ng isang DNA test result. Ang batang ito ay hindi inampon dahil sa kabutihan ng puso ni Eddie. Siya ay anak ni Eddie at Lorena, ang bunga ng kanilang lihim at maruming relasyon sa loob ng aking sariling pamamahay. Sinungaling ka! Tili ni Lorena na parang isang nasusukol na hayop. Sinubukan niyang sugurin si Carmela, ngunit isang matangkad na lalaki ang mabilis na humarang sa harap niya. Si Raul. Nakatayo si Raul sa tabi ni Carmela. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Eddie, puno ng puot na nagmula pa sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Elena. Tapos na ang dula ninyo, Eddie. Wika ni Raul. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Ang dugo ng kapatid ko at ang mga luha ni Carmela ay may kabayaran na ngayong gabi. Sa pagkakataong ito, pumasok si Attorney Feliz sa entablado, kasama ang ilang mga opisyal ng pulisya. Eduardo de Luna, inaaresto ka sa kasong attempted murder, embezzlement, at falsification of documents. Lorena Morales, inaaresto ka bilang kasabwat sa lahat ng krimeng ito. Nagkagulo sa ballroom. Sinubukang tumakas ni Eddie, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Ang kanyang biyenan, si Doña Carmen, ay napaupo sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding hiya. Ang hiya na mas masakit pa sa kamatayan para sa isang tulad niya. Humarap si Carmela kay Eddie, na ngayon ay nakaposas na. Wala siyang naramdamang awa, tanging isang malalim na kaluwagan. Ang akala mo ay nakuha mo na ang lahat, Eddie. Pero nakalimutan mo na ang kumpanyang ito, ang bahay na ito, at ang bawat sentimong hawak mo ay hindi sa'yo. Akin ang lahat ng ito. At ngayon, binabawi ko na ang bawat hibla ng dignidad na sinubukan mong sirain. Lumapit si Raul kay Carmela at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera at ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway, tanging ang init ng palad ni Raul ang naramdaman ni Carmela. Isang sandali ng wagas na kilig at tagumpay ang bumalot sa kanila. Isang pag-ibig na hindi na kailangang itago sa dilim. Kaya mo na bang lumakad palayo rito, Carmela? Bulong ni Raul. Kaya ko na, Raul. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon pa. Sagot ni Carmela nang may ngiti ng isang tunay na malayang babae. Habang kinakaladkad ni na Eddie at Lorena palabas ng hotel sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng publiko, nanatiling nakatayo si Carmela sa gitna ng entablado. Siya ang reyna na muling nabuhay at ang kanyang kaharian ay hindi nagawa sa bato at pera, kundi sa katotohanan at sa pag-asang naghihintay sa labas ng pintuan. Sabi nila, ang hustisya ay parang gulong, mabagal ngunit tiyak na dudurog sa lahat ng duming nakakapit sa daan. Ngayong gabi, ang gulong na yon ay huminto na sa tapat ng inyong mga paa. Ang kaisipang ito ang taming bumabalot sa isipan ni Carmela habang pinapanood niya ang pagbagsak ng bawat pader ng kasinungalingan na itinayo ni na Eddie at Lorena. Sa gitna ng nagkakagulong ballroom, tila tumigil ang oras para sa kanya. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni na Eddie at Lorena ay tila isang matamis na himig ng katarungan na matagal na niyang ipinagdarasal. Carmela, makinig ka sa akin. Patawarin mo ako, love. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa atin. Pagsusumamo ni Eddie habang kinakaladkad siya ng dalawang pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang-basa ng pawis at luha ng takot. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Mahal kita, Carmela. Tumingin si Carmela sa kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang kalumpuhan. Walang puot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na kawalan. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang baso ng alak na nasa malapit na lamesa. Tinitigan niya ang makinang na wedding ring sa kanyang daliri.
Sa isang marahang pagkilos, hinubad niya ang singsing at hinulog ito sa loob ng baso. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa mapulang alak ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Eddie, ay lason na matagal ko nang isinuka. Malamig na wika ni Carmela. Ang tanging tayo na natitira ay ang hatol na naghihintay sa iyo sa korte. Sa kabilang dako, si Lorena ay nagwawala. Ang kanyang pulang bestida ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha. Hindi ito patas. Carmela, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Tili ni Lorena bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Lumingon si Carmela sa kanyang biyenan. Si Doña Carmen ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang perlas na kwintas. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmalaki nito ay naglaho sa loob ng isang gabi. Ang hiya, ang matinding kahihiyan sa harap ng buong lipunan, ay tila isang dambuhalang anino na lumalamon sa matanda. Mama, tawag ni Carmela. Ang mansyon ay akin na muli. May 3 oras kayo para kunin ang inyong mga personal na kagamitan. Pagkatapos noon, hindi ko na kayo gustong makita sa loob ng aking pamamahay. Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ito ang pinakamabigat na parusa para sa isang babaeng itinuring ang sarili na mas mataas sa lahat. Ang maiwang walang kapangyarihan at walang dangal. Ilang araw matapos ang malaking gulo sa hotel, bumalik si Carmela sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa silyang de gulong. Naglakad siya sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa malawak na silid. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang alaala ng sakit. Ngunit ngayon, ang amoy ng lason ay napalitan na ng sariwang hangin mula sa mga bintanang matagal na niyang ipinabukas. Kasama niya si Raul. Ang lalaking naging anino niya sa dilim ay ngayon ay kasama na niya sa liwanag. Ano ang gagawin mo sa bahay na ito, Carmela? Tanong ni Raul habang nakatingin sa malaking hagdanan. Ang bahay na ito ay naging saksi sa maraming luha. Raul, ayaw ko nang maging bahay ito ng isang pamilyang puno ng puot. Sagot ni Carmela nang may determinasyon. Gagawin ko itong isang center para sa mga kababaihang dumanas ng baolok at pagtataksil. Isang lugar kung saan maaari silang maghilom tulad ng ginawa ko. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang hawakan ni Raul ang kamay ni Carmela sa gitna ng sala. Walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. Ang kanilang mga puso ay tila nakahanap na ng kapayapaan sa gitna ng guho ng nakaraan. Handa ka na bang iwan ang lahat ng ito at magsimula ng bagong buhay? Tanong ni Raul. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit bago pa makasagot si Carmela, isang tawag mula kay Attorney Feli ang dumating. Carmela, may huling-hiling si Eddie mula sa kulungan. Gusto niyang makita si Makmak bago siya ilipat sa maximum security prison. At mayroon siyang ibinigay na isang lumang sulat mula sa iyong ama na matagal na niyang itinatago. Nanigas si Carmela. Isang huling lihim mula sa kanyang ama? Ano ang nilalaman ng sulat na yon na maaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya? Ang anino ng nakaraan ay tila hindi pa handang bumitaw ng tuluyan ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Carmela na harapin ang anumang katotohanan, gaano man ito kapait. Ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang pagkakaligtas mula sa mga rehas ng bakal, kundi ang pagpili na huwag nang lumingon pa sa mga taong sumira sa iyong kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ang kaisipang ito, ang tanging baon ni Carmela habang naglalakad siya sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng bilangguan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umaalingaw sa paligid. Bawat hakbang ay tila isang paalala ng kanyang tagumpay.
Sa kabilang dako ng makapal na salamin, nakita niya si Eddie, isang lalaking hindi na niya makilala. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana, wala na ang kanyang mapagmataas na tingin. Ang tanging natira ay isang anino ng isang lalaking nalamon ng sarili niyang kasakiman. "Carmela, salamat at dumating ka," wika ni Eddie. Ang kanyang boses ay nangangaral sa likod ng intercom. Inilabas niya ang isang madilaw at lumang sobre mula sa kanyang bulsa. "Ito ang sulat ng papa mo. Itinago ko ito dahil alam kong ito ang tanging paraan para manatili ka sa tabi ko. Pero ngayon, wala na ring silbi ang lahat." Kinuha ni Carmela ang sulat mula sa gwardiya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat ay may petsang 2 araw bago mamatay ang kanyang ama. "Para sa aking mahal na Carmela, alam ko ang panganib na dala ni Eddie. Pero alam ko rin ang tatag ng iyong puso. Huwag kang matakot na bumagsak dahil ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugong hindi sumusuko. Ang lahat ng ari-arian natin ay para sa'yo. At sa oras na mabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas para tumayo sa sarili mong mga paa." Naramdaman ni Carmela ang mainit na luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Ang kanyang ama ay nanalig sa kanya bago pa man niya nalaman ang sarili niyang lakas. "Tapos na tayo, Eddie," mahinang wika ni Carmela habang inililigpit ang sulat. "Huwag ka nang umasa na makikita mo pa ako muli. Ang tanging ugnayan nating dalawa ay ang katarungang ibibigay sa iyo ng batas." Tumalikod si Carmela nang walang pag-aalinlangan. Sa labas ng selda, narinig niya ang paghagulhol ni Eddie, ngunit hindi na ito umabot sa kanyang puso. Paglabas niya ng gate ng kulungan, sinalubong siya ni Attorney Feli. Pinag-usapan nila ang huling pagsasaayos para kay Makmak. Nagdesisyon si Carmela na ipasok ang bata sa isang maayos na boarding school sa malayo, kung saan hindi nito dadalhin ang bigat ng pangalan ng kanyang mga magulang. Nag-iwan din siya ng isang trust fund para sa kinabukasan ng bata. Kahit anak ito ng pagtataksil, ang bata ay inosente. At ito ang huling paraan ni Carmela upang putulin ang siklo ng kasamaan. Bumalik si Carmela sa mansyon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mga trabahador na nagsisimula nang alisin ang mga lumang gamit ni na Eddie at Lorena. Ang bawat kagamitan na naging saksi sa kanyang paghihirap ay isa-isang inilalabas. Isang malaking banner ang inilalagay sa labas ng gate. Ang kanlungan ni Carmela, isang tahanan para sa paghilom. Habang nakatayo sa gitna ng malawak na hardin, naramdaman ni Carmela ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. "Raul, handa ka na ba?" tanong ni Raul habang iniaabot ang kanyang kamay. "Handa na ako, Raul. Handa na akong iwan ang mansyong ito at ang lahat ng alaala nito," sagot ni Carmela nang may ngiti. Sumakay sila sa sasakyan ni Raul at dahan-dahang lumayo sa mansyon. Pinanood ni Carmela ang pagliit ng bahay sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kurbada ng daan. Ang bawat puno, ang bawat kalsada, na dati ay tila mga tanikala, ay ngayon ay mga saksi na lamang ng kanyang paglaya. Huminto sila sa isang burol na nakaharap sa asul na dagat. Bumaba si Carmela at lumakad patungo sa dulo ng talampas. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mukha, dala ang bango ng alat at kalayaan. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakatayo. Siya ay payapa. Lumapit si Raul at tumayo sa tabi niya. Hinawakan ni Raul ang kamay ni Carmela. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may tiyak na pangako. Walang salitang binitiwan, ngunit ang bawat tingin ay puno ng pag-asa para sa isang kinabukasang wala ng lason at kasinungalingan. "Salamat sa pagiging mga paa ko nung hindi ko pa kayang tumayo, Raul," bulong ni Carmela habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Ngayong kaya mo na, Carmela, masaya akong maging kasabay mo sa paglalakad sa kahit anong landas na pipiliin mo," tugon ni Raul. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sakit ay nakahanap ng bagong simula. Ang dagat
ay patuloy na umaalon, tila isang paalala na ang buhay ay laging may pagkakataon para sa muling pagsilang. Ang kwento ni Carmela de Luna ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang matamis at matatag na tagumpay ng pag-ibig sa sarili at sa katotohanan. Ang bawat peklat sa aking katawan at puso ay hindi natanda ng aking pagkatalo. Sila ay mga medalya ng aking pakikidigma, mga saksi na kahit gaano katindi ang bagyo, palaging may umagang naghihintay para sa mga marunong lumaban. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang binigkas ni Carmela sa kanyang isipan habang ninanamnam niya ang alat ng hangin sa kanyang mga labi. Nakatayo siya sa dalampasigan ng Quezon, kung saan ang asul na dagat ay tila nakikipag-usap sa gintong buhangin. Ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila isang musikang nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng kanyang nakaraan. Wala na ang silyang degulong. Wala na ang mga pader ng mansyong puno ng lason. Sa pagkakataong ito, naglalakad si Carmela nang mag-isa sa dalampasigan. Ang bawat pagbaon ng kanyang mga paa sa malambot na buhangin ay isang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Ang kanyang pulang bestida ay malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Tila isang bandila ng tagumpay. Mula sa malayo, nakita niya si Raul. Nakatayo ang lalaki sa tapat ng kanilang maliit na bahay kubo. Naghahanda ng kanilang simpleng hapunan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Raul. Isang ngiti na hindi kailanman nagbago mula noong unang araw na tinulungan niya si Carmela na tumayo. Lumapit si Raul at sinalubong si Carmela. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng babae. Ang kanilang mga daliri ay naglapat na parang 2 piraso ng puzzle na sa wakas ay nagkatugma. "Pagod ka na ba, Carmela?" Malambing na tanong ni Raul. "Hindi, Raul. Sa katunayan, ngayon ko lang naramdaman na hindi na ako mapapagod kailanman. Dahil sa bawat hakbang ko, alam kong hindi na ako mag-iisa." Tugon ni Carmela habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Raul. Sa sandaling iyon, ang 3 mahahalagang katanungan ng kanyang buhay ay nakahanap na ng kasagutan. Napatawad na ni Carmela ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. At para kina Eddie at Lorena, pinili niyang bitawan ang puot. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa krimen, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga taong iyon na kontrolin ang kanyang emosyon. Oo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang presensya ng katotohanan at pag-ibig. Sa piling ni Raul, natagpuan ni Carmela ang isang pag-ibig na hindi kailangang maging marangya. Sapat na ang pagiging tapat at mapagkalinga. Ang kwento ni Carmela ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong kakayahang magsilbi sa iba, kundi sa iyong lakas na tumayo para sa iyong sarili. Ang pagtataksil ay maaring magpabagsak sa atin, ngunit ang ating muling pagbangon ang magdidikta kung sino tayo sa dulo ng laban. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa langit. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Carmela na ngayon ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Isang huling halik ang idinampi ni Raul sa kanyang noo. Isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Ang dula-dulaan ng mga de Luna ay tapos na. Ang kurtina ay nagsara na sa pait at dusa. At sa pagbubukas ng bagong yugto, ang reyna ay hindi na kailangan ng korona dahil ang kanyang lakas at dangal ang nagsisilbi niyang liwanag sa habang buhay.